Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ito pong tinuran ni Congressman Pulong Duterte na nagtataka siya kung bakit binibigyan parangal ng Senado. Katunayan, nagkaroon pa sila ng museum para dito sa mga biktima di umano ng mga EJK, sa war on drugs. Samantalang wala po silang parangal na binibigay dito po sa SAP 44 na totoo pong nag, nagbuwis ng buhay para po sa Pilipinas. No? Yun po yung totoong nagbuwis ng buhay dahil pinili nila yung pagpapakabayani. No? Okay, para labanan yung terorismo. At siyempre, wala rin pong parangal dito po sa mga biktima ng droga. Okay, BP Sara po, kinundi na yung sinagawa po at lalong-lalo na po yung paggamit ng RPG. No? Tinatanong niya po, bakit na tayo nagkaganito? Bakit nagkaganito na po yung peace and order situation ng bansang Pilipinas? Magandang araw po sa atin lahat. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na. Okay, live na live po tayo. Bati-bati muna tayo ng mga unang dumating. Boxfoot TV, Say Michael Motocar Tips, Pinoy ako, Larry Regaton, Dara Bernal, Lyndon Mac, Yamaguchi Shirley, at Angeline Pontejos. Mabuhay kayong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagsuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-likes pagpasok. Ayan, para naman makatulong tayo sa ating pong macho ang baduy. Macho Gopito. Political analyst, Badong Aratilis. Mamaya na uli yung shoutout pagkatapos ng ating balitaan. Talakayan. Pwede kayo magpa-shoutout at saka magtanong. Okay. Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin ito kung ano man yung una dito sa ating kodigo. Ayan. Ito po nakakatuwa. Ito pong si Vince Dizon, no? Nahamon ka ng matabang vlogger. Hindi ko po alam kung yung quote anong tawag doon? Quote cards ni Vince Dizon totoo ba na sinabi niya na kakasuhan niya yung matabang vlogger? Na ano po to panay po pakita ng mga palpak na flood control project, palpak na tulay. Diyan po sa Ilocos Norte. Ang hamon niya, Vince, nung matabang vlogger, sabi mo matabang. Kawawa naman si Brad. Ano pangalan ng matabang vlogger na yun? Makilala man lang natin. Bilib ako ron, no? Ang dami niya na pong vlog na nagpapakita po ng mga kapalpakan po ng mga paggawain dyan sa Ilocos Norte. Pero mas bilib ka rito kay Vince Dizon. Nasa Cebu na naman, nagmomonstra-monstra na naman dun. Kasama na naman yung sangkatutak na mga taga-media. Vince, isa lang ang request namin. Bakit hindi mo punta? Punta ka naman na Ilocos Norte. Namimiss ka na ng mga tao doon. Vince Dizon, bakit mo hindi mapuntahan ang Ilocos Norte? Welcome na welcome ka doon. Taga ron yung amo mo, di ba? Okay. Ayan po, pag-usapan po na. Ayan, ito lang pala yung reaction natin. Nako, kinabahan. Napamura pa si Vince Dizon nung may dumaan na truck dun sa tulay sa Bicol.
umuuga, delikado daw. Alam mo kung saan ang tulay na hindi delikado? Na napakatibay, hindi umuuga. Diyan po sa Ilocos Norte. Kasi poste pa lang hanggang... Paano uuga yung poste pa lang? Okay. Eto pa po si Congressman Tabi bago tayo pumunta sa ating mga ano. Kasi mawawala na tong kodigo ko eh. Sabi po ni Percy Sendanya, ang dahilan po kaya sila nagsusulong ng political dynasty, anti-political dynasty bill, malinaw daw po yung common denominator ng korupsyon ay political dynasty. Kaya hindi kataka-taka ang galit ng mamamayan lalo na sa Kongreso. Ayan. May mas malinaw na common denominator yung mga korupsyon. Mas malinaw pa sa political dynasty. Alam mo kung ano, Tabi? Mga magnanakaw. Habang may magnanakaw, mali ka kasi ng punteri eh. Di ba? Ang gusto nyo lutasin, korupsyon. Ano ang common denominator daw? Bakit daw malawak ang korupsyon sa Pilipinas according kay Congressman Tabi? Kaya raw malawak dahil sa political dynasty. Yun daw ang common denominator. Mali ka dyan. Ang common denominator ng korupsyon ay mga magnanakaw. Kaya mali kayo ng pagtugon sa problema eh. Ang tingin ninyo, political dynasty ang problema, kaya nagsusulong kayo ng batas laban sa political dynasty. Pero ang kaya merong korupsyon dahil may magnanakaw. Kaya ang punteriyahin nyo, lutasin ninyo yung mga magnanakaw. Ipakulong ninyo yung mga magnanakaw. Ipahuli ninyo yung mga magnanakaw. Wala na eh. Tumatahimik na kayo sa issue eh. Natutuwa kayo na may impeachment laban kay BBM. Kasi alam nyo naman natatablahin lang yan. Pero at least napag-uusapan siya. Yan, panlilito lang yung political dynasty bill eh. Hindi naman po yan ang kalutasan eh. Ang kalutasan, ipakulong nyo yung mastermind. Pag napakulong nyo, tsaka lang sasabihin na seryoso kayo sa gobyerno. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni BP Sara. Ito po kung ano na po yung mauna, di ba? Unahin na natin to kay BP Sara. Inukundi na ni BP Sara ito pong at nananawagan po siya na malaliman na investigasyon dito po sa ambush attempt laban kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Ito po ay dinidescribe ni BP Sara na degradation of peace and order o unti-unti na pong lumalala yung peace and order sa Pilipinas. No? Ang katakataka pa rito, sabi po niya, yung mga ganitong pangyayari nagpapakita ng degradation. Okay, hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan in broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinalalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Yan po, ako nagulat eh. First time parang nanonood ka lang ng pelikula, no? Ang ginagamit na sa pang-ambus, RPG na. Sa mga hindi po nakakaalam ng RPG, rocket-propelled grenade. Ang ibig po sabihin, dati po yung mga granada, hinahagis lang mano-mano. Ito po, binabala po, no? Yung granada, para mas malayo po ang marating. Imagine niyo yun. Pag binato ka ng granada, ang tindi ng sabog, di ba? Ito po, binabala sa rocket yung granada. Ganyan po yung RPG. Ito po ang mga katanungan ni BP Sara. Paano ito nangyari at paano nagkaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin civilian. Kasi hindi naman talaga yun mga uniform personnel. Yan po ang mga katanungan nito ni BP Sara. Hindi na po uubra, no? Huwag po nating gawing normal ang lahat.
Hindi po uubra na yung ambus-ambus gawin po natin wala na lang pansinan. Ni wala pong nagra-raise ng issue na 'to, no? Mas importante pa yung issue ni Tariela. Mas importante pa po yung issue ng ni Kiko Barsaga. Buti pa si Kiko Barsaga nakailang salang na sa investigasyon. Sabi ni BP Sara, wag nating gawing normal na bahala na lang. Ibang uri na po to. Mga civilian, may mga hawak na RPG. Hindi po dapat ito nagiging normal sa atin. Yung pagbagsak po ng peace and order ng Pilipinas, lalo na po sa Mindanao, ang tagal pong pinagsikapan, no? Nung panahon po ni Tatay Digong, relatively, tahimik na po ang Mindanao. Oh, may nabalitaan pa po ba kayo nung panahon ni Tatay? Dati po, before Tatay Digong, parang ang hirap lutasin, no? Ng peace and order dyan sa Mindanao. Problema ng Abu Sayyaf, problema ng kung ano-anong grupo. Oh, biglang isang presidente lang po, kaya po pala. At isang presidente din, no? Natutuwa po tayo, nung naging presidente po si Tatay Digong, talagang nagkaroon po ng katahimikan. Hindi po natin sinasabi na wala nang kaguluhan sa Mindanao. Pinalalaki nyo nga, simpleng suntukan po pag may nagrumble po sa Davao City, ang laki-laking issue sa inyo. Eto, babaliwalain nyo lang. Relatively po, kumpara sa before Duterte, peaceful po ang naging pamumuhay ng mga tao at ang magpapatunay po niyan mga taga Mindanao. Kaya nga po nila puring-puri yung mga Duterte. Kaya nga po pwede kayong masiro sa Mindanao. Lahat ng kandidatong lalaban sa Duterte, pwede po kayong masiro sa Mindanao. Ganyan po katindi yung impact ng mga Duterte ng pamumuno nila sa Mindanao. Nung naging presidente si Tatay Digong. At sa Pilipinas din po. Sabi ko nga, isang presidente lang pala. Pwedeng makapagpatahimik sa Mindanao. Isang presidente lang. Pwedeng ang tingin ng Pilipino sa Pilipinas ay maging kakaiba. Isang presidente lang. Pwede pala tayong hangaan ng buong mundo. Isang presidente lang pala. Pwedeng igalang ang mga Pilipino. Pero ang masaklap po na katotohanan, kung ang isang presidente pwede pong maging kagalang-galang ang mga Pilipino sa buong mundo, pwede rin po na isang presidente pagkatapos, ay pwede pong mas masadlak pa ang Pilipinas kaysa sa before dumating si Tatay Digong. Pwede po pala na lahat ng pinaghirapan ng mga Duterte sa isang iglap, wala pa pong 4 na taon, mag-4 na taon pa lang, pwede palang mabasura lahat. Dahil sa pagpalit ng isang may kwentang presidente. Magagalit sila pag sinabi mo wala kwenta . Pag pinalitan pala yung matinong presidente ng isang may kwentang presidente, saglit lang pala, no? Lahat ng pinagsikapan. Sabihin ko dapat pinagputa. Instantly. Yung pinagsumikapan ng 6 na taon ni Tatay Digong. Knock on woods po. Meron po nababalita ngayon na virus dyan sa India. Sana po hindi makapasok sa Pilipinas. Kasi po, si Tariela nga hindi malutas . Imagine po ninyo. Si Tariela nga, yung daldal nga ni Tariela hindi malutas-lutas . Nagsakayan kayo lahat kay Tariela. Ano kaya kung bawian naman, gusto nyong ipersona non grata yung kanilang mga ambassador dito. Talagang yung Senate President, alam mo, Senate President ka. Ang laki ng papel mo sa buhay, no? Pero sana
ikaw yung pamayapa dyan. Sunod-sunuran ka sa mga war freak mong mga kasenador eh. Alam nyo, sa Senado, ang tatapang nyo lahat. Bilib ako. Ang tapang nyo sa China. Bilib na bilib ako. Pagdating sa China, ang tapang nyo. Pero pag laban sa mga magnanakaw, putya, dungun-dungo kayo lahat. Wala man lang nagsabi sa inyo na kayong mga magnanakaw sa Pilipinas, get the F out. Wala nagsabi sa mga magnanakaw na shut the F out. Panay kayo F dyan sa Senado. Ang tatapang ninyo. Yan yung problema. Ang Pilipinas, no? Talaga sa totoo lang, sakit tayo ng ulo pag pinatulan tayo ng China, ang sakit ng ulo nila. Kasi sabihin, nambubuli sila. Pero ang tatapang natin, ang tanong ko lang, dapat man lang, kalahati man lang ng tapang ninyo laban sa China. Sa salita ang tapang nila sa salita eh. Sana kalahati man lang ng tapang ninyo. Kalahati man lang ng pagmumura nyo sa China. Murahin nyo man lang minsan yung mga magnanakaw sa Kongreso. Pinaka-worst na nakawan. Na hindi nyo mamura. Yan talaga. Tapos ngayon. Imbestigahan. Walang pumapansin. Sa House of Representatives at sa Senate, wala pong pumapansin dito sa naganap dito sa ano sabi ni BP Sara? Huwag niyong gawing normal yung RPG. Hindi po siya normal. Yung degradation po ng ating peace and order, lalo na sa Mindanao, mukhang nagbabalik na naman po. Hindi nila makontrol eh. Alam kasi ng mga criminal group, marunong po sila. Yung mga criminal po, hindi po nadadaan sa tokes yan. Ang kaibahan po ni Tatay Digong, marunong siyang makipag-usap sa mga kriminal. Si BP Sara Duterte, kaya takot na takot yung mga kriminal. Gagawin nyo ang lahat. Yung mga kriminal na magnanakaw, kakampi ng mga congressman at mga senador, o kayo mismo yung magnanakaw, alam ng mga kriminal. Alam pala ng mga Duterte kung paano makipag-usap sa mga kriminal. Ang mga kriminal po, hindi po nadadaan yan sa mga get the F out o kaya just shut the F up. Wala po yan sa mga kriminal. Sa kriminal po, aksyon. Pag sinabi ng presidente na matutumba kayo at may natumba, hudyat yun sa kriminal na putya itong presidente na to. Hindi to pwedeng paikutin. Beng Patrick, thank you very much sa 320 yen na pangkape. Maraming salamat, Beng Patrick. Takot ang kriminal sa mga taong pag nagsalita may aksyon. Pero sa mga taong alam nila na hanggang bunganga lang, hanggang tokis lang, matatapang lang sa tokis, katulad namin mga vlogger. Kami, vlogger kami, trabaho namin yun eh. Tumukis eh, kayo. Alam mo talaga, kung pakikinggan mo sila, digmaan na eh. Hinamon naman ang tunay na matapang. Sino yung tunay na matapang? Si Robin Padilla, nananapak agad.
Yung tunay na matapang, hinamon naman si Tariela. Bakit hindi nyo rin bombahin ng water cannon pag binobomba kayo? Bakit po yung ibang bansa sa Southeast Asia nakikipagbombahan sa China ng water cannon? Ano sabi ni Tariela? Lalala lang. Lalala daw ang sitwasyon pagka nakipagbombahan sila. At magiging aggressor daw yung China. Alam niyo po sa Southeast Asia, alam ko yung Vietnam, nakikipagbombahan po yan. Yung Indonesia, may instance po na nakipagbombahan po yan ng water cannon. Alam niyo po, dito po sa Southeast Asia, lahat po sila kapartner, trade partner ng China. Kasi naisasantabi nila yung politika sa totoong buhay. Ano po ang totoong buhay? Ang totoong buhay, kailangan po natin ng China. Kaya nga nagbigay tayo ng visa free, di ba? O welcome kayo, yung mga turista ng China. Kita nyo hanggang ngayon, hindi pumapasok. Welcome kayo. Dahil wala na kaming kita sa turismo. Kayo ang second. Pinakamaraming turista nagpupunta sa Pilipinas. Welcome kayo. Ayaw na nila eh. Ano magagawa natin? Number 1 yata, Korea. Pero takang-taka po ako, yung mga huling punta ko sa Baguio, dati po, nakakalat po yung mga Koreano dyan. May, pag mga madaling araw, inaabot. Yung mga Koreano, mahilig matulog yan sa kalsada. Pag mga nalasing po dyan, daming Koreano dyan no, sa tapat ng teachers camp. May mga inuman na Korean may mga Korean resto dyan. Ngayon, wala na rin yata eh. Okay. Eto po, tignan nyo halimbawa nito. Yung isang Hapon na turista. Asa na ba yun? Eto, sugatan ng isang turistang Hapon matapos manlaban sa isang holdupper sa Parañaque City. Tignan nyo po. Ayan, naka-video. Binibidyo siya habang dumadaan-daan po yung nakipaghablutan siya. Buti na lang hindi mamamatay tao tong kriminal na to, holdupper lang. Pag lang talaga yung yan nakikita sa video. Ibig sabihin, pag uwi nito sa Japan, ilang Hapon ang matatakot na pumunta sa Pilipinas dahil doon sa isang holdupper na nakipaggagawan sa kanya ng bag. Di ba? Peace and order po yan. Masyado tayong busy. Masyado tayong busy tugisin yung mga hindi nating kaaway katulad ni Kiko Barsaga, ni Leandro Lebiste. Yan ang mga pinagtutunan natin. Imbestigang katakot-takot. Kung nagkataon na sitting senator yan si Bong Revilla, sa tingin nyo makukulong ba yan? Tignan nyo makasabayan niya na gustong kasuhan. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Bakit hindi po nakukulong? Impeachment eh. Obvious ba? Pag yung mga yan hindi nakulong at bumoto laban kay BP Sara sa impeachment, alam nyo na kung ano naganap. Thank you very much muna kay Lilet Tagono na nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. O yan pa, na persona nung grata, diplomat, ipepersona nung garata mo. Hindi mo naisip na
kung gaano karami ang Pilipino sa Hong Kong, sa Macau at saka sa mainland China. Ang tatapang eh. Pero pag namroblema naman tayo sa mga OFW natin, buti nga hindi pumapatol yung mga Chinese eh. Okay. Samantala, nagbigay po sila ng parangal dito sa EJK. Pero ang question nga ni Pulong Duterte, eto po, basahin natin para mas maganda yung actual. Statement of Representative Paulo Pulong Duterte on the Senate giving honor to the so-called heroes of EJK. Heroes sila. Alam po ninyo, alam ng mga tao. Maski po saan ba nagkaroon? Sa Senado ba? O sa Congress? Nakalimutan ko na eh. Yung lahat ng inimbitahan nila na kamag-anak ng AJK, lahat po nagpapatunay na involved sa droga. It's either addict, it's either small-time pusher, it's either pusher. Siyempre, mga sikat, mga drug lord. Yan po yung mga sinasabi nilang biktima ng AJK. Ngayon, hindi na sila biktima. Heroes natin sila. Eh yung isa nga, santo na eh. Gustong gawin santo eh, si Santo Kian. Ang tanong, bakit ganun na lang yung pagpapahalagang ibinibigay sa kanila? Sige, basa tayo ng konti. What we are witnessing inside the halls of Senate today is not remembrance. It is selective mourning and convenient amnesia. Sa isang banda raw, hindi po to pagkilala, kung hindi, ito po ay selective na pagluluksa at convenienteng amnesia. May amnesia po sila. They choose to put on display the so-called heroes of EJK narratives, yet they refuse to even remember the sub-44 men who followed orders, entered the hostile territory, and never came home. Bakit po walang pagkilala, no? Sa sub-44, mga totoong bayani, sumunod sa utos, pumasok sa teritoryo ng kaaway at hindi na po nakabalik. Sub-44 po, walang exhibit, wala pong kandila, walang speeches. Tahimik po sila. Bakit po? Tignan nyo po yung mga pagmumuka. Kung sino po nangunguna dyan sa mga EJK na yan. Di si Risa Ontiveros, tsaka yung paring Magsaysay Awardee. Ano po, gaano po kaimportante, no? Yung pong tumahimik sila. Pag dumaldal sila laban sa 44, sino po tatamaan? Di yung sinasabi nila na pinakamagaling na presidente. Si Noy. Si Pinoy na inutil nung panahon ng SUP 44, grabe. Meron pa palang yung mga huling tawag. Mauubos na kami rito, nasa na reinforcement. Ang akala nyo naman yung 1 oras lang na delay, di ba? Maghapon po. Yan po ang naganap. Naghihintay sila, nakikipagbakbakan sila. Imaginein nyo po, nariyan lahat, ang dami. Ang dami nilang kaaway kasi nasa teritoryo sila ng kalaban eh. Imaginein nyo yun. Nagbuwis ng buhay. Umihiling-hiling sila sa radyo. Nasa na yung reinforcement namin? Nauubos na kami rito. Naghihintay lang sila na reinforcement para makaligtas pa yung iba na natitira pa. Akala nyo ba na-delay na lang ng ilang minuto? Hindi po. Araw po. Maghapon po sila nakikipagbakbakan. Walang dumating na enforcement.
Grabe po yung pagpapahalaga natin dito sa biktima di umano. Tignan nyo po yung sa record. Alam nyo po, mahirap po magkaroon ng kamag-anak na adik. Totoo po yan. Alam po naman, tama si Tatay Digong eh. Hindi na po sila yung dati. Kung dati po mabait yan, naging adik, nasira na po yung katinuan sa utak. Pero itong mga to, yun po ang pinahalagahan nila. Tuloy natin. They grieve loudly for criminals, yet remain eerily quiet about the victims of drugs. Kayo po ay matindi po ang pagluluksa ninyo para sa mga kriminal. Pero yung mga biktima ng droga, yung mga bata po na pinagsamantalahan, yung mga napatay ng mga adiksyones, yung mga pamilyang nasira dahil po sa pagiging dependent nila sa droga. Yung pong mga komunidad na talagang nawasak dahil po sa mga tulak, sa mga pusher po na openly nagbebenta ng droga na parang candy lang. Yan po, tinatagalog ko na po habang binabasa natin. Paano na mga pulis na araw-araw lumalaban sa kriminalidad? Paano na mga sundalo nakipaglaban at nagbuwis ng buhay laban sa mga terorista, NPA, para ipagtanggol ang bayan? Sila ba hindi karapat dapat alalahanin? Hindi ba sila bahagi ng kasaysayan? Hindi ba sila biktima rin? Nasaan po ang outrage sa ng Senado sa mga namamatay na inosente? Nasaan po yung compassion sa mga magulang na naglilibing ng kanilang anak dahil sila po ay biktima ng mga drogista? This selective empathy exposed the truth. Ito po, nilalantad nyo ang katotohanan. Hindi po ito about human rights, kundi about politics. Correct. Wala bang human rights yung sa 44? Walang human rights yung mga biktima ng droga? This is not about justice. This is about rewriting history. Correct. The drug war did not begin in vacuum. It was born from decades of neglect, corruption, and tolerance. Many of them cultivated in the same city, now lecturing the nation about morality. You cannot condemn the consequences while ignoring the cause. You cannot honor one narrative while erasing another. And you cannot claim the moral high ground while standing on it. The graves of forgotten heroes and ignored victims. Sarap pong tagalugin natin ng konti. Hindi nyo pwedeng kondenahin yung mga epekto o yung mga sinagawa para labanan yung cause. Dahil ang war on drugs po, ang punto ni Pulong, yung war on drugs po ay isinagawa po yan para labanan po yung malaking problema ng Pilipinas. Droga. Hindi nyo po pwede na isang narrative lang po ang inyong ipatampok. Yung naratibo po ng mga biktima di umano ng war on drugs. Pero yung biktima, kung bakit nagkaroon ng war on drugs, yung mga biktimang inosente ng mga drogista, hindi nyo po pwedeng i-ignore yan. Hindi nyo po pwedeng i-ignore yung mga biktima ng mga bayani katulad ng sa 45. Hindi nyo pwedeng ignore yung mga biktima inosente na mga droga.
The Filipino people deserves truth, balance, and honesty, not theatrics display meant to sanitize failure and demonize resolve. Yan po ang katotohanan eh. Kung sino po ang gumawa ng mabuti, kung sino po ang gustong lumutas ng problema, ginagawa ninyong demonyo sa paningin ng mga tao. Si Tatay Digong po, nagsakripisyo. Yumaman ba siya sa war on drugs? Alam nyo, yan lang ang sukatan ko. Kung ang ginawa mo, ano man ang ginagawa mo, hindi nagpapayaman sa'yo, okay yan. Maaaring magkakontra tayo ng paniniwala pero igagalang kita. Dahil hindi ka naman yumaman dahil sa prinsipyo mo eh. Kaya bilib na bilib ako kay Tatay Digong. Kasi hindi niya naman kinayaman yung war on drugs eh. Hindi po salapi ang nahita niya. Ang nahita niya sa pagwawar on drugs, dumami kalaban niya. Dumami kalaban niya mula sa gobyerno, dumami kalaban niya mula sa mga oligarko, dumami kalaban niya mula sa mga drug lords. Matitindi po yung mga kalaban na yan. Yung battle niya with corruption, dumami po ang kalaban niyang oligarko, dumami po ang kalaban niyang politiko. Kaya nung nawala si Digong, pinagtulungan nila eh. Wala ka ng kapangyarihan. Sasagarin na namin kayo. Ang gusto na nila, yung ugat, tanggalin eh. Bilang pangwakas, ito po sinabi ni Pulong Duterte, we remember the SAP 44. We remember our fallen police officers and soldiers. We remember the innocent victims of drugs. And we will not allow history to be dictated by those who were silent when it matters most. Yan po ang mga tinuran ng putihing congressman ng 1st District ng Davao, Pulong Duterte. Tama po yan. Dapat po talaga. Kaya yung mga Duterte na lang yung nagpapaalala sa atin. Mga Duterte na lang at mga Duterte vloggers na lang ang nagpapaalala sa atin ng katotohanan dito sa Pilipinas. Pero sino po ang pinalalabas ng mga demonyo? Sino po pinalalabas ng mga magnanakaw? Demonyo ba sila at magnanakaw? Meron ba silang katkong dyan sa mga flood control? Nabanggit ba sila ng kahit isang testigo? Wala namang bumabanggit silang sa kanilang testigo na nag-deliver ng maletang basura. Wala ring nagbabanggit na testigo na sila ay naporsyentuhan. Pero sila pa rin ang magnanakaw sa tingin ng media. Kasi ang media bayaran. Kaya ang ulit-ulitin lang natin na magnanakaw ang Duterte kahit walang ebidensya, maniniwala na yung mga utotong tao. Utot nyo. Kaya takot na takot yung media sa mga Duterte vloggers. Hindi pa nagaganap, sinisiraan na ni Arnold Clavio yung mga Duterte vloggers and influencers dahil alam nila na naniniwala yung mga tao sa mga vlogger ni Duterte kaysa sa kanila. Halata kasi kayong mga bayaran eh. Hindi naman lahat. May SMNA. Paminsan-minsan may... Okay. Punta po tayo sa iba pang balita. Habang may oras pa tayo. Siguro isang balita pa. Ito po, binalikan po ni kahapon, binanatan po ni Abante, ni Congressman Abante. Ito pong si Saldico, di ba? Sabi niya, ikaw yata gusto mo yatang maging kasunod ni Meow Meow. Ito po, binaktoyo siya ni ano, no?
Ah, eto ang sabi muna ni Abante kahapon. Gusto mo bang ikaw nang susunod na meow meow? Meow meow. Kung may ebidensya ilabas, kung wala tigilan ng paninira at ang paggasik ng pagkakawatak-watak. Paulit-ulit siya para siyang sirang plaka. Alam niyo po, hindi ko alam kung ano ibig sabihin na kung may ebidensya. Nilabas na nga niya ebidensya niya. Ang ebidensya niya nga, sinita ni BBM. Si Martin at si Saldico. Ilang pa bang mansyon sa Forbes Park ang gusto niyong bilhin? Ilang pang eroplano? Ilang kilo pa ng kabyar ang kakainin nyo para matigil na yung pagnanakaw nyo? Eyewitness siya, si Toby Chanko. Yun po, testigo siya. Sinasabi mong walang ebidensya. Yun na nga ebidensya, nasaksihan niya nga eh. Oh, yung pinulgar na 150 million kada pirma. Congressman siya, kaya alam niya yun eh. Ito naman mga congressman na to. Ano ba gusto niyong ebidensya talaga na sinasabi niyong ebidensya? Hindi lang po video, hindi lang po papeles ang ebidensya. Pati po ang testimonya ay ebidensya rin. Okay. Ito po ang sagot ni Toby Chanko. Malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Sabi nila, wag ko daw buhayin yung mga issue. No. Oh, tawag sa inyo, crocodile ni Martin Romualdez. Bakit hindi buhaya? Para maraming R. Crocodile. Ni Martin Romualdez. Yung buhaya, walang R yun eh. Gustong-gusto kasi ni Toby Chanko yung may R eh. Malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Sabi nila, wag ko daw buhayin yung mga issue. No! Kita mo naman ha. Talagang social na social. Sabi niyo, wag kong buhayin ng issue. No! No! Pipilitin kong buhayin yung mga issues dahil wala pa namang big fish na nakukulong. Correct! Ngayon, ang tanong ko sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay ang issue? Takot na takot silang binubuhay ang issue dahil mga tuta nga sila eh. Mga ikaw na nga nagsabi, mga tagapagtanggol sila ni Martin eh. Pag hindi nila pinagtanggol si Martin, 'di ba? Yari sila kay Martin. Pag pinagtanggol naman nila si Martin, yari sila sa taong bayan. Kaya wala silang lusot eh. Kutya wala pa ring ebidensya. Sinabi na nga ni Gutesa na nagde-deliver sa inyo ng pera eh. Wala pa ring ebidensya. Sinabi na nga ni Saldico. Meron pang picture si Saldico. Wala pa ring ebidensya. Ay nako. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpaka